Kumusta ka? Welcome sa ating devotion. Kung babasahin mo ang Leviticus 15, baka isipin mo, Lord, bakit puro tungkol sa bodily discharges at pagiging unclean ang chapter na ito? Sa unang tingin parang wala itong connection sa buhay natin ngayon. Pero kapag tinignan natin ng mas malalim, makikita natin na hindi lang ito tungkol sa physical cleanliness. Gusto ng Diyos na maunawaan natin ang kahalagahan ng holiness at ang epekto ng kasalanan sa relasyon natin sa Kanya. Kaya tara, sabahin nating pagnilayan. Ang Leviticus 15 ay nagtuturo na ang Israel ay kailangang maging maingat sa anumang uri na uncleanness bago lumapit sa presensya ng Diyos. Hindi dahil marumi ang tao bilang tao, kundi dahil gusto ng Diyos na ipakita na siya ay banal at hindi dapat baliwalain ang anumang nagpapahiwalay sa tao sa Kanya. Sa bagong tipan, ipinakita ni Jesus na ang tunay na nagpaparumi sa tao ay hindi lang ang pandabas, kundi ang lumalabas mula sa puso, kasalanan, galit, inggit, kasinungalingan, at lahat ng bagay na sumisira sa relasyon natin sa Diyos. Ang magandang balita, dahil kay Kristo, hindi na tayo nililinis sa pamamagitan ng mga ritual, kundi sa pamamagitan ng Kanyang dugo. May mga pagkakataon na mas inaalagaan natin ang panlabas kaysa sa panloob. Malinis ang damit, maayos ang post sa social media, mukhang okay sa harap ng tao. Pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso. May mga hinanakit bang hindi mo pa pinapatawad? May lihim bang kasalanan na matagal mo nang tinatago? May pride, bitterness, o compromise bang unti-unting dumudumi sa spiritual life mo? Hindi ka tinatawag ni Lord para magkunwaring malinis. Tinatawag ka niya para lumapit at magpalinis. Kapag inamin natin ang ating kalagayan, doon nagsisimula ang tunay na restoration. Magtiwala ka kay Jesus, siya ang ating kalinisan. Hindi mo kailangang patunayan na worthy ka bago lumapit sa Kanya. Lumapit ka dahil siya ang nagpapabanal sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kung may mga bagay na kailangan mong isuko ngayon, huwag nang ipagpaliban. Hayaan mong linisin ng Panginoon ang puso mo araw-araw. Ang holiness ay hindi resulta ng sariling lakas. Ito ay bunga ng patuloy na paglakad kasama si Kristo. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo lamang tinitingnan ang panlabas kong anyo, kundi pati ang puso ko. Patawarin mo ako sa mga kasalanang maaaring tinatago ko o binabaliwala. Linisin mo ako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tulungan mo akong mamuhay sa kabanalan at maging sensitibo sa iyong tinig araw-araw. Ikaw ang aking pag-asa at kalinisan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hindi lang katawan ang gustong linisin ng Diyos, pati puso. Habang mas lumalapit tayo kay Kristo, mas binabago niya tayo mula sa loob palabas. Kung may natutunan ka sa devotion na ito, ibahagi mo rin ito sa iba. Baka ito ang paalala na kailangan nilang marinig ngayon. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating devotion. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.